hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at isang magandang makatahanang Huwebes po sa ating lahat. Ika-24 ng Abril, ika-26 ng Shawwal. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Vida 882 kHz. At sa mga nanonood ng live stream sa MHSD BARM Facebook page. Narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayriya bin Emran Muhammad, at hindi po ako mag-isa sa episode na ito, inshallah. Maya-maya marinig din natin ang mga boses ng ating minamahal na hepe at Bangsamoro Director General, ang ating hepe ng ICS na Salimbay Abdullah at Bangsamoro Director General Esmail W. Ibrahim sa susunod na segmento ng ating programa. Ang programang ika-217 na episodyo na wala pa ring hinihiling kundi maggabay. Nagbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at pamumuhay. Hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. At pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel, kung saan mahahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa, pati na rin mga episodyo ng ating Marawi office. Marami-rami pong tayong tatalakayin ngayong araw na ito. Meron tayong 4 na nagtataginting balita. Sa paminsan sana nag-ready ako ng tubig dito, pero kaya yan. Hindi lang ako ang magsasalita ngayong episode na ito, inshallah. Matapos ng ating segmentong balitaan, meron din po tayong segmentong IPH at HSF na susundan ng ating highlight na talakayan. And then ang ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. So without further ado, dadako po tayo sa mga segmento na iyon, makalipas nitong mga paalala. Nais niyo bang magsimula ng
bagong buhay sa bagong tahanan, lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahmed Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Pang-lima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers ay nagbabalik para sa ating balitaan na segmento kung saan meron po tayong 4 na nagtataginting headlines. Multi-Purpose Training Center para sa mga kabataan may patatayo na matapos ang groundbreaking ceremony na pinangunahan ng MHSD at ni MP Esmael. Construction ng Youth Training at Management Center sa Talipaw mag-uumpisa na matapos ang matagumpay na groundbreaking ng MHSD at opisina ni MP Lorena. MHSD nagsagawa ng groundbreaking ceremony kasama si MP Lorena para sa 2nd training center sa Sulu para sa Boy Scouts of the Philippines. At pangkat mula sa AFD at LLLS ng MHSD, pinalakas ang kaalaman sa RRSA sa training na pinangunahan ng PICPA. At para sa ating unang balita, Multi-Purpose Training Center para sa mga kabataan may patatayo na matapos ang groundbreaking ceremony na pinangunahan ng MHSD at ni MP Esmael. Malapit na ang itatayo ang isang multi-purpose one-story training center sa Barangay Poblacion 9, Cotabato City matapos ang groundbreaking ceremony na pinangunahan ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM at Office of Member of the Parliament MP Honorable Suharto S. Esmael noong ika-10 ng Abril 2025. Umaabot sa mahigit 8 milyong peso ang proyekto ay pinunuhan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF 2024 ng opisina ni MP Esmael. Napili ang proyektong ito dahil mahalaga ang papel ng training center sa mga benepisyaryo na magtataguyod para sa mga kabataan, ang mga haligi.
Itong wika ni Bangsamoro Director General Esmail W. Ibrahim bago ilista ang ilang mga training center na natapos na ng MHSD. Hindi lamang sa loob ng rehiyon, kundi maging sa labas ng BARM tulad ng sa Davao Occidental at Lanao del Norte. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paroroonan. Wika ni Salem C. Dimuna, Director 2 for Operations and Management Services na sumipi sa isang tanyag na kasabihang Pilipino. Inihalin tulad niya ang gawain sa MHSD bilang anyo ng pagsasagawa ng ibada o pagsamba na binibigyang diin ang isa sa mga hashtag ng MHSD na madalas ipaalala ni Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara. Hashtag trabaho ko, ibada ko, na madalas na naalala ni Director Dimuna sa tuwing sinusuportahan ng komunidad ang mga nakakatanggap ng mga proyekto ng MHSD, ang pagpapatupad ng mga proyekto. Binigyang diin ni Hamza A. Salik, Provincial Director ng MHSD Special Geographic Area, ang opisina na siyang susubaybay sa pag-unlad ng proyekto. Ang hashtag na binibigyang diin kung paano naglilingkod ang MHSD sa Bangsamoro habang nasa isip ang pananagutan. Dahil hindi lamang huminto sa pagtatrabaho ang trabaho, kundi bahagi rin ng pananampalataya. Ipinaliwanag ni MP Esmail na pinili niya i-turnover ang ilang mga proyekto kabilang ang training center na ipinatupad ng MHSD sa United Voices for Peace Network o UVPN upang paglingkuran ang mga kabataan. Nasaksihan niya ang mga pangangailangan ng organisasyon at kung paano higit na mapahusay ang pagpapatupad ng advokasya sa panahon niya bilang Executive Director. Dahil sa napakalaking saklaw ng mga operasyon ng UVPN na may mga programang umaabot sa lahat ng mga island provinces at maging sa labas ng rehiyon ng BARM, at sa pagnanais na paunlarin ang mga kabataan mula noong high school ako noong 2005, layon kong ibahagi ang training center na ito na maging establishmento na magsisilbing instrumento upang higit pang tulungan ang mga kabataan, wika ni MP Esmail. Tinanggap ni Hamudi L. Tiburon, UVPN Chairperson, ang proyekto sa ngalan ng kanyang ahensya na nangangakong gagamitin ang pasilidad kasama ang iba pang youth organizations na may parehong layunin sa pagpapaunlad sa kabataan at iba pang sektor. Nagbahagi rin ng taos-pusong mensahe ng pasasalamat at pangako sina Nasruddin Cap Jonas Muhammad, Barangay Chairperson na kinatawanan ni Honorable Aminuddin E. Giaman ng Barangay Kagawad para sa infrastruktura, at Esmail A. Sumagka, ang proprietor ng Cavestone Construction, ang kinontratang kumpanya na magtatayo ng training center. Iminungkahi ni MP Esmail ang isang proyekto sa hinaharap na ipapatupad sa munisipalidad ng Kalamansig sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Nang malaman niya na nagpapatupad ang MHSD ng mga proyektong pang-infrastruktura sa labas ng rehiyon ng BARM. At para sa ating sunod na balita, construction ng Youth Training Center at Management Center sa Talipao mag-uumpisa na matapos ang matagumpay na groundbreaking ng MHSD at opisina ni MP Lorena. Magsisimula na ang pagtatayo ng one-story Youth Training Center and Management Center sa Barangay Kahawa, Talipao, Sulu matapos ang matagumpay na groundbreaking ceremony na isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM at Office of Honorable Attorney Jose I. Lorena, Member of the Parliament o MP, noong 3 ng Abril ngayong taon. Sa halagang mahigit 3 milyong peso, ang training center ay tatayo ng USF Construction and Hardware Trading at magiging ika-4 na training center na ipapatupad ng MHSD sa lalawigan na pinondohan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF 2024 ni MP Lorena.
Malapit sa puso ko ang talipaw, kaya malaki ang pag-asa ko na pangalagaan ng mga mamamayan ang pasilidad. Wika ni Attorney Najira S. Hasan, Provincial Director para sa MHSD Sulu, ang opisina na siyang susubaybay sa pag-unlad ng proyekto. Maaari ding gamitin ang pasilidad na ito upang palawakin ang mga hakbang para sa relihiyosong pagtuturo at may mga taong handang tumulong dito. Wika ni MP Lorena na nagbibigay ng mga opsyon para sa paggamit ng establishmento. Sumaksi rin sa napakahalagang kaganapan sina Municipal Administrator Alam J. Pala, kinatawan ni Talipaw Mayor Honorable Mivos Cadnazar ay Tulawi Alhaj, Municipal Engineer Aminuddin H. Abduab, Barangay Kagawad Sanboy J. Jauja, kinatawan ni Barangay Chairperson Honorable Garib Muhammad, MHSD staff at mga kinatawan mula sa Bangsamoro Information Office, Radyo Pilipinas at mga lokal na miyembro ng komunidad. Sa parehong araw, nagsagawa ng groundbreaking ceremony ang MHSD at si MP Lorena para sa pagtatayo ng multipurpose one-story training center sa Boy Scout Santa Nina Sport Complex sa Barangay San Raimundo, Jolo. Dalawang training center, parehong isang palapag, ang naipatupad ng MHSD at nai-turnover sa mga benepisyaryo sa lalawigan. Ang isa ay nakatayo sa MSU Sulu Campus mula noong 5 ng Nobyembre noong nakaraang taon. At isa pa sa Sulu State College Main Campus Capital Site Patikul na bukas na simula 2 ng Agosto 2023. At ang ating ikatlong balita sa araw na ito, MHSD nagsagawa ng groundbreaking ceremony kasama si MP Lorena para sa ikatlong training center sa Sulu para sa Boy Scouts of the Philippines. Kasama si MP Jose I. Lorena, pinangunahan ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM, ang groundbreaking ceremony upang mapasimulan ang pagtatayo ng isang multipurpose one-story training center na pinondohan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund 2024 ni MP Lorena noong 3 ng Abril ngayong taon. May pondong mahigit 9 milyong peso ang training center na itatayo sa Boy Scout Santa Nina Sport Complex sa Barangay San Raimundo, Jolo, Sulu. At ito ang magiging pangatlo sa probinsya na pinondohan sa ilalim ng opisina ni MP Lorena. Ang naunang dalawa ay na-turnover na sa benepisyaryo sa mga nakaraang taon. Ang pagkukumpleto nito, ibibigay ang training center sa Boy Scouts of the Philippines Council na kinatawanan ni Engineer Abdel Nasser A. Adjari sa panahon ng programa. Gagawin namin ang aming makakaya upang matapos ang proyekto sa lalong madaling panahon. Lalo ng mga proyekto na dapat ibalik at magamit upang hindi masayang ang pagsisikap ng mga nagbibigay sa amin ng mga ito. Wika ni Attorney Najira S. Hasan, Provincial Director ng MHSD Sulu, ang opisina na siyang susubaybay sa pag-unlad ng proyekto. Ang mga proyektong ito ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kaalaman at kasanayan ng mga taong handang matuto at tumulong din. Binigyang diin ni MP Lorena. Isinalaysay din niya ang dalawang training center, parehong isang palapag, na ipinatupad ng MHSD at na-turn over sa mga benepisyaryo sa lalawigan. Ang isa ay nakatayo sa MSU Sulu Campus mula noong 5 ng Nobyembre noong nakaraang taon. At isa pa sa Sulu State College Main Campus Capital Site Patikul na bukas na simula 2 ng Agosto 2023. Sana ay umunlad ang proyektong ito hindi lamang para sa pakinabang ng Boy Scouts ng Sulu kundi sa bawat grupo sa Sulu. Wika ni Engineer Adjari sa ngalan ni Chairperson Attorney Hussein U. Amin. Ang training center ay tatayo ng USF Construction and Hardware Trading.
Sumaksi rin sa napakahalagang kaganapan sina Muhammad Nur Ali, LGU Holo Consultant na kinatawan ni Holo Mayor Honorable Kerkar Estan, Municipal Councilor Hussein Ogi Amin II, Barangay Kagawad Honorable Nur Hakim A. Udin Jr. na kinatawanan ni si Barangay Chairperson Honorable Nur Hakim A. Udin, MHSD staff at mga kinatawan mula sa Bangsamoro Information Office, Radyo Pilipinas at mga lokal na miyembro ng komunidad. At sa ating huling balita sa araw na ito, pangkat mula sa AFD at LLLS ng MHSD, pinalakas ang kaalaman sa RRSA sa training na pinangunahan ng PICPA. Napalakas ng pangkat mula sa Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM na binubuo ng pangunahing kawani ng Administrative and Finance Division o AFD at ang pinuno ng Legal and Legislative Liaison Section o LLLS. Ang kanilang kaalaman sa mga prinsipyo ng Revised Rules on Settlement of Accounts o RRSA mula sa Commission on Audit, ang COA, sa isang pagsasanay na isinagawa noong ika-7 hanggang ika-8 ng Abril taong kasalukuyan sa tanghalang Michael Clark Notre Dame University, Cotabato City. Sa pamamagitan ng pagsasanay, nadagdagan ang kaalaman ng grupo ukol sa public accountability, navigating liability for audit disallowances or charges, at karaniwang mga obserbasyon sa pag-audit. Lumawak din ang kakayahan ng mga kalahok mula sa MHSD sa pagtugon sa mga issue sa pag-audit, pag-unawa sa mga alituntunin ng COA, at pagtukoy ng mga responsableng partido para sa mga disallowances habang itinataguyod ang mabuting pamamahala at tinitiyak ang pagsunod sa mga pamantayan ng COA. Sa pangangasiwa ng Philippine Institute of Certified Accountants o PICPA, itinampok ng aktibidad ang mga resource speaker mula sa COA BARM at mga legal expert na tinalakay ang mga pangunahing paksa ukol sa COA rules, audit accountability at common audit findings. Hinikayat ng seminar ang mabungang mga diskusyon, ibinahagi ang mga pagsusuri sa mga makatotohanang kaso, sinagot ang mga katanungan at nagkaroon pa ng mga interaktibo na dialogo. Ipinakita ng paglahok ng MHSD ang commitment ng Ministry sa accountability at effective financial management. Pinalakas ng aktibidad ang aming kapasidad na pangasiwaan ang mga usapin sa pag-audit ng mas may kumpiyansa at responsibilidad. Tinitiyak nito na ang MHSD ay nananatiling sumusunod sa mga pamantayan ng COA at nagpapaunlad ng mabuting pamamahala. Ito ay wika ni Bay Almira A. Janalan, Records Officer 2. Isa sa mga kalahok ng MHSD mula sa AFD na pinangunahan ni Chief Nasiba S. Pangka. Pinahusay din ng aktibidad ang pakipagtulungan sa pagitan ng mga auditor at mga opisyal ng MHSD upang pahusayin ang internal control. Bilang pagsulong, ang mga kalahok ay magiging mas maagap sa paghawak ng mga gawaing may kaugnayan sa pag-audit. Sa gayon ay mapapabuti ang pangkalahatang audit performance at transparency ng MHSD, dagdag pa ni Janalan. At yun po ang ating 4 na balita para sa araw na ito, para sa payapang pamumuhay at maunlad na pamamahay. Ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad. At kami po ay magbabalik para sa sunod na mga segmentong MHS Delivers, makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people.
Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. At yan ho ang ating paalala patungkol ho sa ating resettlement housing projects dito po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. At sana nga po ay marami kayong nakuhang impormasyon mula sa ating mga paalala. At itong ating proyektong resettlement housing ay atin pong tinataguyod sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ay maraming salamat sa ating kabalay na si Ria sa pagtataguyod ng ating apat na mahahabang balita ngayong araw na ito. Thank you so much sa ating walang kapagurang kabalay rito. Kung hindi pong mapapansin, wala ho yung ating ibang mga kabalay sa ngayon. We express our deepest, sincerest condolences sa ating kabalay na si Hamsari sa pagpanaw po ng kaniyang kuya kahapon. Sana ho isama natin sa ating mga dua ang kaniyang kuya na umuwi na po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. At okay, ngayong araw na ito, ang oras natin is alas 11:32 ng umaga. Nagagaling lang ho ng inyong lingkod sa Barangay Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte para ho sa ating isinagawang groundbreaking ceremony. Groundbreaking ceremony ng construction ng multipurpose 2-story training center sa Barangay Darapanan, Sultan Kudarat. Kapiling ho ang ating guest speaker ngayon na talaga pong walang kapaguran kung saan pupunta for the benefit ng ating pagsasagawa, pagtataguyod, pagsasakatuparan ng ating mga proyekto, mga aktibidades sa Ministry of Human Settlements and Development. Yung ating groundbreaking ceremony po dyan sa Barangay Darapanan, Sultan Kudarat ay sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF 2024 ni former Member of the Parliament, Engineer Aida Silongan. Okay, sige. For more details, next week sa ating episode Kabalay na Ria, ang maging details ho ng ating pinuntahan. Kabalay na Ria, kamusta ka naman sa araw na ito? Ikaw ba ay magkakaroon ng IPH? Yes po. Sige. May IPH po ko. Parang malat ka na. Okay. Sige. Gusto ko kumustahin muna natin kayo. Okay naman. Okay na, para makarami tayo sa ating episode ngayong araw na ito. Dahil Happy MHSD Week! Yun po ang ating topic ko sa araw na ito. At nagkaroon tayo ng kick-off ceremony nung Monday. Mamaya malalaman natin ng mas detalyado sa ating talakayan. Pero nung kick-off ceremony ng MHSD Week, meron po tayong kasabay na selebrasyon nung aktibidad na yun. At yun ay kasamang walang iba kundi ang Ministry of Health natin sa ang ating MOH BARM. Kung saan nag-kick off din sila ng Search and Destroy para sa 8 ministries sa loob ng Bangsamoro Government Center. Ito ay kasama sa region-wide cleanup drive sa ilalim ng Aksyon Kontra Lamok 2025, LARMOK, which is
kumbaga isang initiative ng MOH against larva and lamok sa ating paligiran. Lalo na itong nakalipas na grabe patay sindi ang ulan at kung uulan man, grabe kalakas. Kaya maraming naiiwan na kumbaga maliliit na katawan ng tubig kung saan pwedeng manganak ang mga lamok at mag-iwan ng kanilang larvae, kung saan posible silang mag-fester at lumaki at magkaroon ng kumbaga breeding grounds para sa mga posibleng sanhi ng malaria, dengue at iba pang sakit na posibleng dulot ng mga lamok na ito. Kaya kaya paalala po ng ating health minister na lagi nating panatilihing malinis ang ating lugar, and kaya sila nagsagawa ng search and destroy. Kumaga destroy any possible breeding grounds for these para sa mga lamok na ito. Pero dahil usually sa mga lublob na mga lugar or mga masisikip na mga kung saan iiwan lang itong mga maliliit na kumaga katawan ng tubig, kaya kailangan talaga mag-search talaga sila. Lahat ng sulok ng BGC naabot nila. Well, 8 ministries at least na bisita nila. So with that, yun po ang ating twofer, ang ating IPH at HSF. Sa akin na. Maraming salamat Kapalay Naria sa iyong IPH at meron na ring touch of HSF. Dahil yung iyong IPH sa ngayon, giving information about those things that matter, ay kasama na rin po yung may patungkol sa ating kalusugan at ating kaligtasan. Hanggat maaari, iwasan natin yung mga may ma-store dyan ng mga tubig sa mga tabi-tabi. Dahil pinamumugaran po yan at dyan dumarami yung mga larmok na yan. Thank you so much sa MOH na nagbigay ng impormasyon ng ating kick-off ceremony at yung ating flag raising ceremony noong April 21. Okay, tayo ho ay magpapatuloy na dahil ready na ho ang ating guest speaker sa ngayon. Hindi ho niya hinayaang hindi maka-attend sa ating episode ngayong araw na ito because this is really important for him. Dahil nga ang ating MHSD Week ay taunan natin ginagawa, no? Isang beses lang po sa isang taon. At yan ay buong linggo. 1 week na 1 week sa buwan ng Abril. Masya Allah, sige ho, ipakikilala na ho sa amin sa inyo. Ang ating guest speaker ngayon, Kapalay Naria, sino nga ba siya? Kilala po natin siya bilang the ever coolest, ever youngest, ever active na Bangsamoro Director General ng Ministry of Human Settlements and Development, ang minamahal na tinatawag na Stads Dimarub. Pero sa amin sa MHSD ay si DG, walang iba kundi si Bangsamoro Director General ng Ministry of Human Settlements and Development, Esmael W. Ibrahim. Assalamualaikum. Welcome po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, and maraming salamat Ria for that very inspiring introduction about me. In fact, feeling ko kulang pa yun. Kasi as a public servant, we have to try and do further kasi we are here to serving the Bangsamoro, and we have to maximize ang ating pwedeng gawin para sa ating mga mahal na mga kababayan. So, again, assalamualaikum at magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga rin sa iyo, DG. Ang ating, alam mo yung walang kapaguran? Parang kulang pa yun. May higher level pa. Dahil talaga naman po sa dami ng aktibidades ay sinasagawa natin ngayong linggo na ito. Akala ko nga, hindi nakakayanin ni Sir ngayon sa episode natin. Pero, still, he is here to join us sa ating episode ngayong araw na ito. Masya Allah, sige Sir, umpisahan natin? Yeah, totoo yun, Ambay. Ito ang ating pangalawang activity for the day, no? In fact, at 12 o'clock ngayon naman, up to 2 o'clock, meron tayong MOA signing. That's right. With Amana Bank and some developers, investors. And mamayang after 2 o'clock naman will be our press conference. That's right. So, punong-puno ang ating araw ngayon. I think 4 successive meetings and activities. Pero kayang-kaya yan, inshallah. Mashallah, alhamdulillah. And then,
tingnan niyo naman si Sir DJ, parang wala nangyayari, no? kalma sa lahat ng mga aktibidades na ito. Na actually, itong mga activities na ito is so exhausting. Kabalay na rin. Bibiyahe ka, gagawin mo yung aktibidades, mga ganun. Sa lagay natin, parang hindi obvious na mga alas 10 na tayo nakauwi kagabi, no? Pero sir, ako, ikwento mo sa amin yun ngayon sa ating episode, okay? At itong ating topic ngayon is MHSD Week 2025. Ito ho ang pinakaabangan ng bawat kabalay sa MHSD. Katulad po ng inyong lingkod at si Ria at ang ating Director General. Sir, kamusta ho yung ating MHSD Week sa ngayong 2025? So far, kamusta ho yung mga activities natin? Well, una-una, itong ating celebration is being done every year ito. Ano? Alhamdulillah, and this is one way of developing more our camaraderie with our brothers and sisters, the family in the MHSD. In fact, kung ating titingnan maigi ang ating tema sa taong ito is building stronger bonds. May band na tayo, pati si James Bond kasama natin. Pero bonded tayo ngayon, but we wanted to have more stronger bonds among us for us to develop and to achieve yung tinatawag natin na excellence. Kasi as Muslim, no, as Muslim public servant and as a servant of Allah subhanahu wa ta'ala, we should aim, itong pinaka-highest aim ng isang public servant is to have itong tinatawag na excellence. Why? Because sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbul abda idha amala amalan ay yutqinahu. Indeed, Allah loves a servant when he does things, he does it in excellence. So tayo, as one of our motto, which was coined by our dear minister, na we should strive for excellence. So in achieving that excellence, we have to foster a brighter and more vibrant camaraderie, stronger relationship, stronger bonds para po ma-achieve natin ang excellence. Although it is our prime goal, no, na maabot natin yung tinatawag natin na excellence, but yun na nga, as a public servant and as a servant of Allah subhanahu wa ta'ala, we should aim dun sa tinatawag natin na excellence. And isang buong week nito na celebration, in fact, on the kick-off, as you have mentioned earlier, na we have did that with other ministry, with the MO at sa kanilang kick-off na rin activity. But we're very happy because our dear Chief Minister and the Senior Minister and other officials from the BARM join us in the kick-off activity on the first day of celebration on the 21st of April. And in fact, ang sabi nga sa atin ng ating mga Chief Minister na this is the first time, or that was the first time where he joined the flag ceremony ever, no? When he joined, when he was appointed by the President to be the Chief Minister of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Masaya because nakita natin yung strong bonds ng bawat isa. Nakita natin yung commitment and nakita natin yung gusto ng iba na talagang we need to achieve yung tinatawag natin na excellence, and we are very happy for that. And sa ating mga aktibidades for the last 4 days, no, for the last 3 days, kick-off doon sa Pang-Fort ngayon, yung ating mga ginawa isa pala sa highlights nung ginawa natin sa kick-off was the turnover ceremony ng ownership ng project natin sa Cotabato City na 50 housing from the city government of Cotabato to the BARM. Because bakit from city government LGU to the BARM? Kasi ang ating project in Cotabato City in Calanganondos was implemented by the local government units ng Cotabato City. So natapos nila ang project, ito turnover sa atin, and together tayo pati LGU will be able to, inshallah, will deliver and will award yung mga bahay na yon sa ating mga constituents sa lungsod ng Cotabato. We are just looking into the prescribed period of the election ban, kasi baka
sakop yan ng tinatawag na election ban, yung Correct. awarding. Kaya Bawal ang mga aktibidades bawal ang pa. ganung mga actividades. These are social activities that is strictly prohibited by the election ban. That's right. That's right. And alhamdulillah, inshallah, right after the election period, we'll be able to award na itong mga ating program in the city of Cotabato. And after that, nagkaroon naman ng yung ball games with yung camaraderie games natin. Camaraderie games natin. Alam ko na hindi kayo natatalo sa badminton. Pero patatalo pa lang. tapos sa basketball, may chess, may e-games, and many other things, no? And this is one way of developing the good relationship ng bawat isa para po lalo maging stronger ang ating bond sa bawat isa. So, ngayon naman pangatlong araw, ngayon ang pangapat na araw, and today is the groundbreaking naman ng isang project natin sa Darapanan, sa Camp Darapanan, na as you have mentioned earlier, na ito ay TDIF ng ating putihing dating member ng parliament, si Ma'am Engineer Aida Silongan. And aside from that turnover, dumaan din ang ating members ng PDD, pati ang provincial office natin in Maguindanao del Norte and del Sur, to see yung ating ongoing projects na 50 housing units naman sa barangay Darapanan, same barangay Darapanan, Sultan Kudarat, province of Maguindanao del Norte. So the good in this project is that magkakatabi sila sa training center ni Ma'am Aida. Mayroon siyang gagawing covered court, then malapit lang doon siguro mga 100 to 150 meters, andun na yung pamay program. And alhamdulillah, this is our strong commitment sa Bangsamoro na walang maiwang Bangsamoro, na walang maayos na tahanan in the region. So yun po ang ating mga aktibidad. And tomorrow is the 5th day, the finale. And this will be there will be some events, and this will be done in Cabana Resort, in Precious Cabana, somewhere in Kusyong, Dato din Sinsuat. And this will be the culmination of the 1 week celebration of MHSD BARM. Yeah, that's right. Mashallah, alhamdulillah, sir, no? Simula ho sa ating kick-off ceremony simula noong April 21. Simula noon hanggang ngayon. Simula noong kick-off, may kwento sa atin ni sir. But I would like to reminisce, no? Meron pang isang nangyari, sir, no? Kagabi. Ano yung nangyari kagabi? Part ng ating third day ng ating tawag ito, MHSD Week celebration, sir. Ano ang nangyari kagabi? Kagabi was a very, I think that was the first time na nagkaroon po tayo ng recognition and awarding sa ating mga best employees, no? Both sa mga empleyado natin na permanent pati job owner, no? That's right. And they're very happy because talagang they deserve. In fact, ako gusto ko sa lahat na bigyan ng award sila because they deserve naman, worthy naman ng kanilang services to the Bangsamoro. But we have to we have to choose yung top 5 para at least makita natin na in the next year of our celebration, everybody will excel. Na they will be also trying their hard to be the top 5 in the next celebration of the anniversary ng MHSD. Maganda dahil nakita natin yung pagandahan ng Muslim attire, tapos nakita natin yung formal attire ng ating mga empleyado, and mas lalong gumanda siya, saka gumawa po. Yes, at saka nakita natin yung kanilang parang strong commitment and participation sa mga programa ng ating opisina. Totoo. Dapat sa mga winners kagabi, congratulations. To all the winners kagabi, actually, marami pa mga deserving, sir, no? Natin mga empleyado katulad ni Ria. Inshallah. At iba pa mga permanent and service contractors natin sa opisina. Inshallah. May isang empleyado tayo na perfect attendance sa flag ceremony. At saka sa flag retreat. 4 years. 4 years. And consistent. And siya rin ang naging top, yung early bird. Earliest bird. Earliest kasi more than alas 2 pa na ng hapon, nandun na siya. And isa lang siya sa 2 empleyado na kahit gano'n ang activity ay nagsusuot ng ID. Kaya sir, 1,000. deserving. And his name is
Ang tawag sa kanya sa opisina, Gobsami. Gobsam. Sami. Ano pinito niya sa Sami, sir? Ibrahim. Yes. Ibrahim. Letter I yung Ibrahim niya, hindi na gaya ng Ibrahim ni Ibrahim. BG. Si Sir Sammy Yusuf talagang consistency matters po sa ating trabaho talaga sa opisina. May mga criteria, sir, ha? Na ating inobserve sa pagpili ng ating mga employees, top performing employees. Congratulations sa 5 na COS at 5 na permanent. At nako, walang papapabor ha. Congrats kay Hamsari Pala. Kasama po sa service contractors na top performing employee. Sir, yung ating MHSD week ngayong taon na ito ay talaga naman pong punong-puno ng ating mga mahalagang aktibidades, sir. Pero kung i-rank natin, sir, no, yung ating mga activities ngayong MHSD week celebration ng taong 2025, alin, sir, ang pinakabibigyan mo ng importansya sa mga activities natin? Actually, for me, pare-pares lang sila na very successful, no? Kaya lang every year may mga pagbabago, mga changes, no? May, halimbawa, yung ating recognition nights last night, and I think this is the first time na nangyari sa buong buhay ng MHSD. Since 2020. And we are hoping and praying, and we look forward na in the next years ng ating celebration, ng ating MHSD week, we'll be able also to do the same, no? Or maybe gagawa pa ng mga bagong programa or activities para sa kagaganda ng ating celebration. That's right. And sabi nga ni sir, nagbabago-bago yung mga activities under this MHSD week. And sir, part of our celebration ng MHSD week ngayon is our information drive din, no? Yes. Yung pamahagi natin ng mga impormasyon through our pamphlets. Sir, do you remember yung pinamigay natin ng mga survey form? Yes. At saka yung proposed affordable housing sites sa buong Bangsamoro Autonomous Region. Actually, maganda yan kasi right after the kick-off and when we distributed yung form, no? Maraming tumawag, maraming pumunta sa opisina and asking kung meron pang bakante na bahay. Yan, sir. And I directed them to see sa housing office, housing division, para mabigyan sila ng tamang impormasyon kung ano na po yung estado at ilan pa ang natitira na mga bahay na pwedeng ibigay sa kanila sa pamamagitan ng ating housing loan kasama at kakibat natin ng pag-ibig in this context. So maraming good things that happen for the week, no? And we are very happy that tama po yung sinabi ni Minister kanina na tayo ay naging we should be very thankful because we will be able to be given the chance to be part of servicing the Bangsamoro people. Tama. Mashallah, alhamdulillah. And sir, sinabi rin ni Minister kanina sa ating groundbreaking, no, from 9 skeleton force 200 plus na tayo ngayon. Yes, malaking bagay. Yes, sir. And we are really, we showcase unity in the ministry. Talaga pong magkakilala, nagtutulungan, at yung different sections and divisions po ay talagang nagko-complement sa bawat isa. Kung trabaho ni tatawagin, Ria, halika dito, tulungan mo kami rito, or doon sa office ni DJ, tatawagin, always answer. Wala ang yun sa inyo. Palagi. We do not just rely on your present position, no? Kung ano yung pwedeng may ambag nito sa kabilang division, yung bagang we do not para focus lang sa atin or hayaan natin ang ating kasama sa opisina na doon lang siya, but whatever opportunity na pwede natin tulungan sila, we do it in the office, and that is the spirit that we have learned in the Ministry of Human Settlements. That's right, mashallah. And aside from that, everybody feels valued. Yes. Sir, no? Sa MHSD, ang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sir, balikan natin yung ating celebration ng MHSD week, no? Ano ba, sir, ang pinaka-core nitong ating celebration na ito, no? Aside from camaraderie, ano pa sir ang ating pinopromote sa ating celebration? Well, una-una, we wanted to emphasize sa ating mga kababayan sa buong BARM na nandito ang MHSD with our minister and other officials to
do the service na para maibsan yung problema ng pabahay in the region. Kasi alam natin na napakalaki pa rin ang guwat ng may bahay at walang bahay sa buong region. And one of the purposes of this celebration is to inform the public. Although meron na tayong information drive tulad nito, but this is being doubled na nakikita natin na pwede nating ma-explain sa ating mga kasamahan na andyan ang BARM, andyan ang MHSD para matulungan ang ating mga kapatid na nangangailangan ng tulong patungkol sa problema ng pabahay. And we are, tama, sinabi ni Mr. kanina na we are very happy that we are given this chance and opportunity as part of the service delivery ng BARM sa pamamagitan ng provision of housing, affordable housing in the regions. Malaking bagay ito at malaking ibada ito na ginagawa natin sa Bangsamoro Region. Sir, may nakuha na naman ako sa inyo, sir, no? So, aside from camaraderie, it's an expression of our gratefulness. Yes. No? Yung MHSD Week at yung ating continuing drive na makatulong pa ho lalo sa bawat pamilyang Bangsamoro na nangangailangan. Yan po ang pinaka-core value ng ating celebration ng MHSD Week. Every year po yan na sinaselebrate natin. Ikaw, Ria, may tanong ka ba? Exciting ang mangyayari ngayong hapon para sa MHSD Week natin. Yes. Tune in sa inyong mga paboritong radio programs or media outlets para sa ating ano bang term? Press con? Yeah. Yes, press conference. At si Sir po ay, didiretso na naman po ng ating press conference. Before that, meron tayo, according to Sir, meron tayong signing of MOA and MOU with Alamana Bank at saka yung R828, Sir. R828 Construction Corporation, MOA with Alamana, and then MOU with R828. Yes. At so isa ho sa mga naging epekto so far nalaman natin, isa ho sa naging epekto ng partnership natin with these investors ay yung ating awarding, sir, ng 30 housing units sa ating Salam sa barangay Homes. Samba, Salam Homes. Yes. Di ba, sir? Yes, alam natin na we cannot do this alone. We need other tulong sa iba't ibang sectors. No? In fact, ang sabi dito is this should be a all government approach ang gagawin natin, and all sectors approach na lang ang tawag natin kasi andyan ang ating mga developers, andyan ang other government partners natin para mabigyan natin ng solusyon itong problema. And we're very happy because actually marami na nagtatanong, nag-apply na meron pa bang natira. And we are happy that ang ating mga developers are helping us in yung beautification ng ating mga babae mga program. I think this is the first ginawa sa BARM. Siyempre sa BARM lang kasi dati ARM meron din ng ARM. Yung sa phase 1, sir. Phase 1 saka phase 3. That's right. Ngayon phase 2, and we are looking forward na meron pa mga projects na we wanted to invite mga developers, and in our next episode ng ating plan and programs in the region ay magpapatay din tayo kasi marami nang tatanong ng yung medyo yung pang medyo condo type yung medyo single detached pero maganda siya, parang hindi naman bungalow type, malawak. Kasi meron tayong mga empleyado na mga directors, mga chief na siyempre may wala pa rin bayad, medyo may kaya sila sa kanilang trabaho. And they wanted to have that kind of facility for them or housing para sa kanilang mga pamilya. So again, we are not stopping here. We want kasi ang maganda kasi sa ginagawa natin ngayon is every year mayroon tayong bagong design. May improvement every year sa ating mga housing projects. And nakita natin kung gaano na-appreciate ng iba't ibang sector ang mga ating mga ginagawa ng mga programs and projects. Patungkol po sa ating babae program. Correct, sir. At yung sinabi ni sir kanina ay resulta po yun ng ating one of the effects din ng ating pag-survey dahil we want our housing units to be responsive to the needs of our constituents. And sir, mabanggit ko rin po, sir, no, itong ating mga proyekto is in partnership or in coordination with our provincial offices. Of course, yes. We empowered our provincial offices na
tulad din ng sinabi ko kanina, this should be a all government approach, no. So this time it's MHSD approach, no, kasi we wanted that our provincial offices will join us in the delivery of services sa ating mga kapatid na nangangailangan ng pabahay. So we are very happy because there is a very strong working relationship between our regional office and our provincial offices in the region. Yes, that's right. At si Sir po ang palaging kausap ng ating mga provincial directors patungkol doon po sa ating sinasagawang mga proyekto across the Bangsamoro government, across the Bangsamoro territory, and even outside the Bangsamoro territory na meron tayong mga housing and training center projects. Okay, and that's it. I believe lahat po ng kailangan detalye natin from our DG ay nakuha na natin for this episode, Kabalay na Ria. But before we let him go, para tatakbo na naman siya sa MOA at MOU signing sa ating opisina, sir, what is your final message for this episode to our viewers? Una-una, sino yung nag-visit sa atin? Okay. Kung sakali may mga tanong sila. Sino? We have many. Ang latest from them is, oh gosh, si Sir Ibs. Ang pinaka-latest is si Ma'am Leslie. Sabi, our heartfelt condolences to Hamsi. Loving you always from MHSD, AFD, HRMS team. Yes. Nauna sa kanya si Sir Ibs na sabi, salam watching from Basilan, salam dua. Salam dua, PD Ibs. Ito rin talaga hindi nawawala sa ating episode. Perfect ang attendance niya si PD Ibs. Sir, provincial directors. Thank you so much. And to those who are with us online, maraming salamat for your time to joining us today, and hopefully na makakatulong itong ating info drive para maipabahagi natin sa ating mga kababayan kung ano talaga ang mga ginagawa at mga natapos na ng Bangsamoro region through our ministry. That's right. Yun po ang pinaka-aim ng ating pamamahayag na ito para malaman ng bawat isa ang mga ginagawa po ng MHSD at para hindi kayo mahuli sa mga impormasyon dapat niyong malaman. Thank you so much, sir. Baka meron pa kayong gusto sabihin, sir? Well, una-una sa ating mga kapatid sa MHSD, ang ating mga kapamilya sa MHSD, mga ating mga kabalay, again, we express our sincerest thanks and gratitude for your active participation. And of course, our condolences to Dato Hamsi sa untimely death ng kanyang kuya, no? And we are hoping and praying na meron pang susunod na mga aktibidades na gagawin natin for the next years. 2 more years? So, ako umalis. Or one more year? So, Allahu alam. Wala akong nanakawan. So again, hindi matagal pang retirement ninyo. Hindi 10 years from now pang retirement ninyo. Hindi halata. So again, maraming salamat, and sana po makamtan po natin yung tinatawag na strong camaraderie, stronger bonds tayo sa MHSD. Dahil through this kind of activity, tama po yun, we'll be able to come up with a stronger relationship ng bawat isa, at para na rin masikap natin na magiging andyan yung ating kapatiran at sama-samang abot natin sa ating mga mamamayan ang mga rights na nila sa atin bilang the housing arm of the Bangsamoro. So again, maraming salamat at happy anniversary sa Ministry of Human Settlements and Development. Mashallah, alhamdulillah. See you on Friday. Inshallah. Lechon baka ni Sir Dems. Mashallah. Okay. Thank you so much, Sir DG. Ang atin pong Bangsamoro Director General sa MHSD, Billy G. Esmael Ibrahim. Thank you so much for joining us in our how many episode? 217 episode ng ating programang MHS Delivers. At sumasang-ayon po sa ating usapin ngayong araw na ito, usapan si Beam Singson, salam watching from TRS, and si Engineer Alexis Beltran. Good noon po, Sir DG. Ayan, we have earlier comments. Isa kay Kuya Far Marsangka, gusto niyang magpa-shoutout. Yes. So yun na sinigaw ko na po. Saan ba siya? Sa planning or sa flexible. Flexible person. Gaya ni Sir Ed, gaya ni Kuya Dingdong, kung saan sila napapadpad. Diba? And also, of course, my dearest Tita Noria Gampong Muhammad Antinori. Assalamualaikum mga manisan. Tamang kanulangon no
pagilay sa programa, no? Hirap Maguindanon naman na. Uy. So, And bagilay. galing sa ating text line na sa mga kabalay, keep safe to all. Shukran sa Thank you inyong so mga much, comments kabalay. at pag-text. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat sa inyo walang sawang pagsuporta at panonood sa ating programa. Pakikinig po sa ating programang MHS Delivers. At we would like to say na ang ating mga leaders po ang nag-inspire sa atin, nagbibigay ng motivation sa bawat isa ho sa ministry na magpatuloy na mas pabuti sa trabaho ng bawat isa. We feel really valued, kaya mahirap mahirap yung mga yung mga baka sana hindi tayo magkaiwanan. Diba? Inshallah. Sa ating mga trabaho, sa ating workplace, but wherever we go, yung puso natin ay manatili sa MHSD. Diba? Kabalay na Ria. Inshallah. Okay. Sige. And for this, thank you again, Sir DG. And we're gonna go back to office. Maya-maya. Before that, Kabalay na Ria, ano ang ating magic 3 questions for today para sa ating KKK? KKK. Thank you, DG. Sayang yung wait, pwede may stop tayo mag-picture lang kahit dyan lang nandyan si DG. Kuya Cons. Yes. Alright. So, ibigay ko yung KKK picture habang yung ating best dress kagabi, Sir DG. Best dress kagabi ay mag-picture sa atin. Halika dito. Right. So, habang nag-picture sila doon, i-announce ko po ang ating KKK kung saan ang ating kasagutan sa ating katanungan ukol sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang inyong tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, 0955-799-4778. And with that, ang ating unang tanong ay, thank you, DG. Yes, sir. And ang ating unang tanong ay, sa lahat ng activity na binigay ni DG na magaganap ngayong MHSD Week, magbigay ng isa lang na magaganap ngayong Thursday. Right, so marami-raming activity pong binigay. Exactly. Pero dapat ngayong Thursday siya gaganapin. Ngayong Thursday. Yes. This day. Okay, sige. So, sa lahat ng activities na yon, magbigay ng isa na gaganapin ngayong Thursday. And with that, sa ating second question, sa ano ang keyword ng ating MHSD Week 2025 theme? Keyword. So, yun, may emphasis. Ilang words ba ang ating theme? Medyo marami-rami din. 8? 10? So, in-emphasize ni DG ang word na ito sa kanyang sa talakayang kanina. That's right. At bigay lamang ang one word. I say one word lang One siya. word, yeah. Right. And okay, sige. Okay. At sa ating third question, ilang groundbreaking ceremonies ang naganap sa Sulu na pinangasiwaan ng MHSD at ng office ni MP Lorena noong April 3, 2024? 2025, STF. Sa araw na yun, ilang groundbreaking ang ceremony. naganap noong April 3, 2025 sa lalawigan ng Sulu na pinangasiwaan ng MHSD at ng office ni MP Lorena. Okay. That ulit ang ating unang tanong, magbigay ng isang activity na magaganap sa MHSD Week 2025 ngayong Thursday. Second question, ano ang keyword na ng ating theme ngayong year for MHSD Week 2025? And third question, number dapat ang sagot, ilang groundbreaking ceremonies ang naganap sa Sulu noong April 3, 2025 na pinangasiwaan ng MHSD at office ni MP Lorena. Itong MHSD po Sulu is headed by our provincial director Sasan, ang ating beloved Lady of Sulu. The gorgeous. Working hard and hard at work. With that, yun po ang ating segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa. Magposibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Ulit, 0955-799-4778. That's right. At sumasang-ayon dyan yung ating mga kabalay sa technical room. Kabalay na Ria nandyan si kabalay na Jeffrey at si kabalay na Datonohads. Yes. Daud, si kabalay na NG. Si Ate Jazz, pati si Kuya Anwar ay ngayon nasa office humahanda na para sa activities natin ngayong araw na ito. That's right. Kasama ko si Almansor. Ayan. Tatlo sila. Right, tatlo sila. Sino nabanggit ko? Si Kuya Anwar? Actually, si kabalay na Hamsi, handang-handa na po yun actually. Active pa rin siya sa chats, in fairness. Totoo.
Nag-remind pa rin ang mga kailangan gawin. Kabalay na rin, no? Kailangan mo ng distraction, Kuya Hamsi. Magdagat bukas. Tama yan. Totoo yan, Kabalay na Hamsi. Hindi dyan nagkatapos ang lahat, no? Kabalay na Ria. Gayahin mo ang yung nanay dito. Okay. Sige. And having all our episodes done for this segments, no? Yung parts Itong ng last ating episode natin for April. Ito na ba? Yeah. Next episode would be May. Okay. May Today 1. is April 24. So, ang next natin is May 1 na. Yes. It's a Labor Day. Advance Happy Labor Day. Advance Happy Holidays. Advance yung mga taong nagtayo ng leave na sana pinirmahan ng mga bossing Hindi pa nila. napirmahan ng mga bossing yung mga leave ng mga tao, no? Meron pa siyang vacation package. Sana hindi lang hanggang drawing yun, no? Vacation. Gusto ko yun, Ria. That was smart. Yung may 10 may sobre. Diba? Sampu kaming may sobre kagabi na nahanap sa ilalim ng upuan namin at binigyan kami lahat ng iba't ibang klaseng sobre, iba't ibang klaseng package. Kumbaga, ang nakuha ko, vacation package. Yeah. So, nung panahon na naibigay sa akin yung vacation package, ang laman ng paper bag, sketch pad. Kasi, drawing lang pala. Mashallah. Alam mo, isa pang funny doon sa package na yun is yung whitening package. Zotrox! Pamputi na nga. Talino, good. Ganitong mga pranks ang gusto ko. Like, yung tipong mapaisip ka, good. Yung kitchen package ako nagselos. I wanted that one. Toyo, suka, Oo, diba? pati... Gusto ko yun eh. Oo nga. Kitchen package is nakuha ni Marjan. Yeah, nakita nila may Marjan. hawak akong vacation package. Nag-advance sila, oy, palitan tayo. Kaya totoong vacation package. Sayang. Sabi nung ating MC, no, it's a vacation package to Singapore. You'll be leaving Davao and reaching Singapore via zipline. Ay, shoutout sa ating mga suppliers nung gabi Yeah, yun. thank you so much. Suppliers, ang ating mga na-hire na event coordinators. That's right. Thank you so much. And thank you, Zoo, for letting us talagang participate, no? Join with no thinking of what it's gonna be, first diba? kay Ate Zo, kahit na facilitator siya, si Ate Cha, si Kuya Tai, Correct. like, hindi, parang nag-enjoy din good sila. That's right. Talagang nag-enjoy, and that's once in a lifetime activity ng ating office. Kaya talagang pinaghandaan natin yan. Hey, mashallah. Sige, at dahil tayo po ay tapos na sa ating mga si Ate Leslie, sumagot. Sabi, thank you, Sir DG. And may sagot siya dito sa questions ni Ria. Ate Les, kailangan sa text. Ate Les, kailangan text. Ngayon, makami-paste na yan ng mga ibang tao at sila naman mag-text at sila ang mananalo. Ate Les, ipa-text mo kay Ria. Doon sa binigay niyang number, okay? Sige, it's 12:12. Tamang-tama, 12:12 kabalay na Ria. Yes. Magkapareho pa ang ating oras sa ating minutes. So tayo po ay magpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito, 217th episode ng ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ho ng ating mga butihing leader sa MHSD, pinangunahan po yun ng ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, nakapiling ho natin kanina sa ating groundbreaking ceremony. Ang ating Deputy Minister Aldi Nasiri na atin din pong kasama kanina sa ating groundbreaking ceremony. At ang ating guest ngayong araw na ito, ang ating Bangsamoro Director General. Lahat po sila ay nagbigay ng message of support and message of thankfulness kanina sa ating groundbreaking ceremony. Ang ating DG, si DG Esmael Ibrahim, at sa ngalan nina. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Ria Bint Emran Muhammad, at sa ngalan ng ating mga kabalay sa ICS, Almansur S. Ugaw, Anwardi Rakim Jr., and Dato Nohazay Daud, Hamsari Pala, at Jasmine Langgi. Kami po ay nagpapaalam na sa episode nito. Syukranin po sa ating technical side. Ang kasama po natin ngayon ay si Kuya Jeffrey. Ayan po, at syempre sa ngalan ng ating speaker kanina, si Director General Esmael Ibrahim. Ito ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, na lagi pa rin po nagpapaalala sa atin na ating isagawa ang ating bawat aktibidades ng buong puso and guided by our hashtags na #trabaho ko, ibada ko, #work with excellence and perfection, #our home, our dream, and #building community, building ummah.
Wabillahi taufiq, wal hidayah, bago ko paalam. Sabi ni Sir Salem de Muna, thanks Ma'am Sally, thank you so much Sir Dems, kanina sa ating groundbreaking ceremony. Kasama rin po siya, our provincial directors, bago ko makalimutan, no? Provincial director ng Maguindanao del Norte, Architect Gianna Abdul Karim, ang PD ng Maguindanao del Sur, Norodin Abdullah, at ang PD ng Special Geographic Area, nandun din po. Gets ko yung dalawang Maguindanao na PD. Special guest yung SGA, Yes, siya ang nag-invocation. Yes, thank you so much for being there sa ating groundbreaking ceremony. Thank you so much, and hopefully sana host marami pa tayo activities na pagsasamahan, inshallah. Inshallah. At yan po ang aming mga hashtag na ibinigay sa inyo. Yan po ang sinasalamin namin sa bawat aktibidades namin sa Ministry of Human Settlements and Development. At dahil dyan, kami po ay magpaalam na ni Kabalay na Ria, at palagi pa rin pong bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.